ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Magiging kakampi na nga ni Tanggol itong si Punggay dahil sa maiintindihan na nito kung ano ang buong katotohanan at ang tunay na kulay ng mga gerero ay malalantad na rin kay Punggay. Ngunit paano kaya itong mangyayari? Yan ang ating aabangan sa dulo ng bidyong ito. Pumunta si Divina sa isang tagong lugar kung saan naroon nga si Brando at Rocky Boy. Kabado na sinabi ni Divina kay Brando na may humahabol sa kanya at gusto siyang patayin. At dito sinabi niya na walang iba kundi si Tanggol Montenegro. Sa kabilang banda, nagmamadaling tumakbo si Mauro papunta kay Linda. Kinabahan ito at nagbilin na kung sakaling umanong may maghanap sa kanya ay sabihin nitong wala siya. Maya-maya pa ay may mga dumating na grupo ng kalalakihan at naghahanap kay Mauro. Matapang na sinabi ni Linda na wala ang kanyang asawa, hindi siya nagpatinag at diretsa ang sinabi na umalis na lang sila dahil pulis ang anak ni Mauro na siya ang si Punggay. Ngunit imbis na umatras ay sinapak siya ng isa sa mga lalaki. Dahil sa pananakit kay Linda ay hindi na nakapagpigil pa itong si Mauro at lumabas na nga siya. Galit na galit at agad na naglabas ng patalim. Sunod-sunod ang kanyang mga saksak sa kalaban, ngunit marami ang mga ito kaya hindi niya ito kinaya. Pinagtulungan at binugbog si Mauro hanggang sa halos mawalan na siya ng laban. Ngunit dumating si Tanggol at mabilis na pumasok sa gitna ng gulo. Walang takot niyang hinarap ang mga kalaban ni Mauro at isa-isa niyang pinabagsak ang mga ito gamit ang kanyang bilis at diskarte na hindi nila kayang tapatan. Patuloy ang matinding bakbakan hanggang sa halos maubos ang mga kalaban. Hindi siya tumigil hanggat hindi niya natatapos ang laban na ito. At sa huli ay agad niyang tinulungan itong si Mauro na duguan at inalalayan itong makatakas mula sa lugar. Nang makauwi na nga ay duguan pa at halos mawala ng malay itong si Mauro. Mangyak-yak nga itong si Lola Paure sa pag-aalala sa kanyang anak. Maya-maya pa ay dumating na nga itong si Punggay at nagulat ito sa kanyang nakita dahil naroon si Tanggol mismo sa kanyang bahay na kanilang ang tinutugis. Agad niya ngang inilabas ang kanyang baril at isinutok kay Tanggol. Ilang sandali pa ay dumating na ang mga kaibigan ni Tanggol at tinutukan din itong si Punggay. Ngunit kalmadong ipinaliwanag ni Tanggol na wala silang masamang intensyon at iniligtas lang nila si Mauro na ama ni Punggay. Iginiit naman ni Mauro na totoo ang sinasabi ni Tanggol at kung hindi dahil umano kay Tanggol, marahil ay pinaglalamayan na siya ngayon. Kaya naman dito ay ibinabanan ni Punggay ang kanyang baril. Sinabi ni Tanggol na nadaya sila ng mga gerero at bumabawi ito sa kanila. Sinabi lahat ni Tanggol ang kawalang hiyaan at kahayupan ng mga gerero. At dito, unti-unting naunawaan ni Punggay ang lahat at ang tunay na ipinaglalaban ni Tanggol. Sinabi naman ni Punggay na nagkamali siya. Hinusugahan niya agad itong si Tanggol. Dagdag pa nga niya na idol niya ito at naniniwala siya na ito ang karapat-dapat na maging mayor ng Maynila. Kaya simula ngayon ay ipinangako ni Punggay na nasa poder na siya ni Tanggol at magkakaroon na ng mata itong si Tanggol sa kung ano ang mga plano ng mga gerero laban sa Montenegro at kung ano ang mga kabulastugan na ginagawa nito sa gobyerno.